We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. My predecessor, someone who was a central part from the instrumental central part in bringing us here all today, the former President Rodrigo Roa Duterte. This is one of the four major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. Ang Pangulo ay open sa lahat ng gustong makipagdialogo. Kahit sino na may concern at maaaring mapag-usapan, hindi lamang ang Vice Presidente, sa lahat. Open ang Pangulo sa anumang discussion para po for the unity sake. Yun po yung ibig sabihin natin. So kung meron po pagpapahatid na mensahe ang Vice Presidente, siguro po si spokesperson na naman po niya ito dapat na itanong. Ora to. Okay. Again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that makes of desperation. It's a political ploy, and I already attributed it to attempts at the destabilization of the government. So is that at all possible? Yung 50 billion, yung scenario na sinasabi ni Kong Ko na may 50 billion kang pati yung sa father mo na inutusan niya allegedly siya last year. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ako naglalagay ng project sa doon? Sana naman pag-aralan nila naman. But in any case, you know, it's really not. Yusek, good morning. Reaction lang po ni Presidente kasi kahapon po si Majority Leader Sandro Marcos humarap po sa ICI. Ano po ang naging tugon dito ng Pangulo? Since sinabi din po ni dating DPW Secretary Babe Singson na tila po nabigla si Majority Leader Sandro Marcos sa mga itinanong sa kanya. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon, hindi nagtago, nagbolontaryo pa, kinilala ang ICI, hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po, bilang magulang, ay proud sila sa kanilang anak. At nagulat, siguro, hindi natin alam, hindi po ako privy sa naganap na hearing. So, hindi natin alam kung ano ang kinagulat. Nagulat ba siya sa bagong facts? Nagulat ba siya sa bagong data na malamang ay hindi niya alam? So, I cannot speculate on that. Thank you, ma'am. Following our earlier announcement regarding the case in Oriental Mindoro, the Office of the Ombudsman informs the public that a second major case
has now advanced to the filing stage. After a thorough investigation, reviewing voluminous documents, conducting field verification, and evaluating sworn statements from community witnesses, the Office of the Ombudsman has found probable cause to file criminal charges in connection with an alleged 96.5 million peso ghost infrastructure project in Davao Occidental. The project was awarded in January of 2022. Thus today, we announce that criminal informations shall be filed before the Regional Trial Court of Digos City against several officials of the DPWH Davao Occidental District Engineering Office and private individuals, owners of St. Timothy Construction Corporation. For the same behavior, the DPWH Davao Occidental officials involved are likewise preventively suspended for a period of 6 months. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat.